Let us open our Bible on Psalms 55, verse 22. Praise the Lord. Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. So meron na po ditong instruction ang Diyos. Tayo po ay natuto ng mag-cast ng ating burden sa Panginoon. Kasi yan naman yung sinabi sa kanyang banal na salita, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ito po yung privilege sa mga naniniwala sa Kanya. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. So, sinabi dito, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. Ang pag-sustain ay napaka-importante pa. Pag sinabi mong sustain, there is no such cutting off. Walang putol. Pag sinabing sustain, continuous. So, continuous yung kanyang pag-alalay, continuous yung pag-supply ng ating pangangailangan, continuous yung protection, continuous yung wisdom, lahat ng mga necessities na dapat nating taglayin sa buhay natin in order to overcome all trials, in order to resist all temptations, in order to avail His good promises, in order to victor, in order to avail every goodness of God. Yan yung sustain na ibig sabihin. May instruction dito. Ang kanyang hinihingi lang sa atin, He shall never suffer the righteous to be moved. Yun lang hiningi niya. Huwag lang tayong makilos. Huwag lang tayong makilos being obedient. Huwag lang tayong makilos having the faith in Him. Huwag lang tayong makilos from being faithful unto Him. Huwag lang tayong makilos dyan. Sabi nga ni Paul, sabi niya, stand fast. Galatians 5:1. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made you free, and be not entangled again with the yoke of bondage. So kung saang bahagi ng buhay natin na huwag tayong makilos, yun na, manindigan ka na sa kalayaan. Kung saan ka pinalaya ni Kristo. Saan ba tayo pinalaya ni Kristo? Pinalaya tayo mula sa kasalanan. Pinalaya tayo mula sa captivity of sin. Pinalaya ka na sa kasalanan. Pinalaya na tayo sa kalikuan. Sa lahat ng mga bagay na hindi nararapat magpatuloy sa buhay natin. Dahil yan ay maging sanhi ng separation. You and from your God. Pinalaya ka na dyan. Pag napalaya ka na dyan, you are being reconciled to God. Na-reconciled ka na sa Diyos. So you are already at liberty sa entanglement of power of Satan. Nabalik ka na sa ating Panginoong Diyos. Ang sinabi ni Paul, stand fast. Therefore, in the liberty wherewith Christ hath made you free, and be not entangled again in the yoke of bondage. So yan yung sinabi, He will not suffer the righteous to be moved. Huwag na tayong ma-move dyan. Huwag na tayong ma-move. Stand fast na tayo dyan. Lagi na tayong maging steadfast sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Kasi tayo, mga anak ng Diyos, in the first place, we are waiting for the redemption, for the coming of our Lord Jesus Christ. And that can be through, in a twinkling of an eye, He will change us sa pagbalik niya. Yan yung hinintay natin redemption ng ating katawan. I-redeem niya. Pero ang katawan na i-redeem niya, hindi yung physical or corruptible body, but it is the spiritual. So whether we are dead or we are alive, hinihintay natin yan. So habang hinihintay natin yan, He will not suffer us to be moved. Ayaw niyang ma-move tayo. Kasi kailangan habang naghihintay tayo, strong tayo. Habang naghihintay tayo, huwag tayong mag-faint. Habang naghihintay tayo, let us renew our strength. Habang naghihintay tayo, we must be
found obedient. Meron tayong inaawit minsan na ang mensahe, it may be today, it may be noon, it may be night, it may be dawn, it may be morning, ang pagbalik ni Lord Jesus Christ. So regardless what is the time, what is the season, what is the so-called base sa oras, we must be steadfast, not being moved from the liberty wherewith Christ hath made us free. So, kailangan natin maging strong every day. Kailangan natin maging courageous every day. Kasi minsan, ang bluff, alam mo si Satanas, nag-bluff yan eh, bluff. Alam yung bluffing. Sa karanasan ko sa pag-cast out ng demons, so meaning to say, if you are casting out demons, you are facing Satan. Who possessed that person? So, mostly, he is making some conversation to the one na gumagawa ng casting out of demons or exorcism. So in my experience, he used to talk. He used to speak. At yung mga sinasalita niya, bluffing. Sasaywar ka. I-demoralize ka. So, pag sinabing bluffing, tatakutin ka. Pag sinabing saywar, tatakutin ka. Pag sinabing i-discourage ka, papanghinaan ka. So, habang naghihintay tayo sa ating Panginoong Diyos, active yan. Yung kanyang pamamaraan. Not only in a person whom He possess, but kahit sa buhay natin, they are there. They are here. Nandito sila, kasama sila sa atin. Kaya nga tinan mo yung si Joshua the high priest, dalawang angels ang nagtatayo sa kanya side by side, the angel of darkness and the angel of light. So nandyan ang presence ng masamang espiritu. So habang naghihintay tayo sa ating Panginoong Diyos, hindi pwede pahina-hina tayo. Hindi pwede patakot-takot tayo sa ating hinaharap. Hindi pwede na maging duwag tayo, maging coward tayo. Hindi pwede. So kailangan we have to maintain our courage. We have to maintain our strength. Kaya kinakailangan talaga natin, we should not be moved. Basahin natin yan. Psalms 27:14. Praise the Lord. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Yan. While waiting, hindi man lang coming ni Jesus ang redemption ng ating katawan na hindi nabubulok, ang ating hinihintay to be redeemed. We have also something that we ask to Him na sasagutin niya. Habang nabubuhay ang tao, may problema. Habang nabubuhay ang tao, may challenge. So saan tayo humihingi ng katagumpayan? Sa Diyos. So naghihintay tayo for that victory. Naghihintay tayo for that grant. Naghihintay tayo for that His assistance, His blessings, His help. So habang naghihintay tayo sa lahat ng mga bagay na yan, you must be always in courageous mode. Bakit? Alam mo, saan mo natin magagamit yung tapang? Sa kaaway. Sa ano pa? Yung magdidemoralize sa'yo. Sa ano pa? Sa magsasaywar sa'yo. Sa ano pa? Sa lahat ng mga discouraging move ng masamang espiritu. So, kailangan yung courage, you must keep it good sa buhay mo. Para anything na mga attack ng masamang espiritu. Kaya nung humingi ako ng vision sa pamilya ni Brother Tony Martin, apelyido niya pala Martin, pinakita doon na magtatagumpay sila sa kanilang kahilingan. I-deliver sila ng Diyos sa kanilang kahilingan. Pero, sinisibat sila ng kaaway. Sinisibat. Alam mo yung sibat? Kaya napatanong sa akin yung asawa, Pastor, ano yung sibat? Sabi ko, sa Bisaya, mulayas. Sibat. Pero Tagalog kasi yan. Sibat, yun yung mahabang iron na pang
patay, bangkaw, oo, sibat. So, maraming mga aatake sa inyo na nakikita ang Diyos sa unahan. Mga pagsubok sa buhay, magre-react si Satanas. Gagamitin niya kung sinong gagamitin niya para i-persecute kayo, para i-discourage kayo. Kaya sa buhay natin, hindi lang yan para sa kanila na mga baguhan. Para sa atin na mga naglilingkod na sa Diyos for so many years, hindi yan tantangan ng masamang espiritu. Hindi yan pipigilan o hindi yan titigilan ng masamang espiritu. The higher you go in serving God, the stronger Satan will attack you. The longer you serve God, the more Satan will hit you. So, kailangan mag-level up tayo sa ating courage. Hindi kay the longer you serve God, deteriorate yung spiritual courage mo. Hindi kay the longer you serve God, nag-deteriorate yung faith mo. The longer you serve God, matakotin ka na sa mga pagsubok, mga tukso sa buhay mo. Hindi pwede yun. Kasi we are facing the invisible enemies. Number 1 yan. Kaya sabi dito, wait on the Lord of all His promises, both temporal and eternal, but you must be of good courage. Then if you do that, He will strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Kasi lahat na ating, ano yung hinihintay natin sa Diyos? If you have something that is being committed in prayer, hindi ka naman pwede mag-wait ng something if you don't have any request. Naghintay ka ng something, hindi ka man lang naggawa ng request. Hindi ka man lang nag-pray, hindi ka man lang nanghingi. Eh, anong hihintayin mo? Naglaro lang sa isip mo? Naglaro lang sa imagination mo? No. So, paano natin gawin yung bagay na hihintayin natin sa Diyos? You have to do some commit. Yung i-commit mo ba? Yung bang sinabi ni Paul, I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed. Sa atin pa, past tense, meron na siyang kinumit in prayer. Meron na siyang sinumbong sa Diyos. Meron na siyang hiningi sa Diyos na kinumit niya. Kung ano man yun, basta meron. That He is able to keep that which I have committed. To keep that means to grant. To keep that, to make it to pass. So dapat, there must be something to be committed. Yung mensahe kagabi, prayer moves God to act. Prayer changes ourselves. Nagbabago sa atin. Dati, matakutin ka, ngayon, matapang ka na. Dahil sa prayer. Prayer changing impossible situations. Pwede niyang mabago ang mga impossible na mga kalagayan. So dapat, meron kang i-commit. Praise the Lord. Meron kang i-pray sa ating Panginoong Diyos. So, while committing such thing, expect it to happen. Basa. Psalms 37 verse 5. Praise the Lord. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Yes. But the question is, what do you commit unto the Lord? Ano bang kinukumit mo sa Panginoon? Is that regarding for His glory and for His honor? Or yung kinukumit mo for your personal gain lang? Kinukumit mo yung personal profit lang? But the most important na kinukumit natin sa ating Panginoong Diyos, regarding for His glory and for His honor, regarding for the work of the ministry, regarding for the support of the work of the ministry. Yan yung dapat nating targetin. Yan yung dapat natin pagtuunan ng pansin. Pertaining the works of the ministry. Because the work of the ministry, this is pertaining the work of the kingdom of God. Now, pag inuunan natin yan, priority yan sa prayer natin, priority yan sa kinukumit ng ating Panginoong Diyos. Yung para sa sarili natin, idadagdag lang yan ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Ganon. Kasi kung unahin natin yung ating gain, ating profit,
Baliktarin yan ng ating Panginoong Diyos. You will lose it. Mawawala, para lang yung bula. Yung sinabi dyan sa book of Haggai. Sabi ng Diyos, nagabahay kayo ng maganda pero yung temple pinabayaan ninyo ng sira. Pag kayo ay inaas na ayusin nyo yung temple, sabihin nyo, next time na. Kaya ang sabi ng Diyos, therefore kumikita kayo, buubutasan ko yung nilalagyan nyo ng pera para pagkuot ninyo, pagkuha ninyo, wala na kayong pera. Dahil yung inyong, yung priority ninyo, hindi ang kingdom of God. Temple, that is pertaining the kingdom of God. That is spiritual part of our being. Temple, wherein we will worship, we will recharge, we will strengthen, we will comfort ourselves through the Word of God using His servant. O kailangan natin yan. Pagtuunan ng direksyon. Yun, i-commit natin, number 1, sa Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hindi mo naman mapiperform yung hinihingi mo sa Diyos to help, to donate, to sponsor, unless you're not able. So, ang part mo na magsunod lang, ibibless ka ng ibibless ng ating Panginoong Diyos to fulfill what you are asking, what you are committing unto God. Mapupulfill yan. Siyempre ikaw, magkakaroon ka sa sarili mo kasi able ka na to perform it. Praise the Lord. Hindi naman pwede na nag-prayer ka na makatulong ka, makagawa ka sa gawain ng Diyos, tapos you're empty-handed. That's impossible. Iba naman din yung gusto mong mapuno yung sarili mo, kinuha mo na lahat sa isip mo, sa prayer mo, yung kapakanan para sa gawain ng Diyos. Yes, magkakaroon ka. Pero butasan yung bulsa mo. Ubos lahat ang resources mo. Because you are saving yourself, you will lose it. But if you lose yourself for His name's sake, you will find it. Kaya commit thy way unto the Lord, trust also in Him, He shall bring it to pass. May fulfillment yan, meron niyang kasagutan ang lahat. So ano i-commit natin sa Panginoong Diyos? Yung unahin natin para sa kapakanan ng Kanyang gawain. Amen? Praise the Lord. Yan ang dapat na, yan ang direksyon ng ating Panginoong Diyos. Minsan, ang masamang espiritu, yung bang kini-question tayo, tinatanong tayo, para bang hinahamon tayo, tina-challenge tayo ng masamang espiritu. Now, will you take that challenge? Sino ba dito sa Bible na nagkaroon ng challenge? Naalala niyo si Prophet Elijah na nagkaroon ng challenge? Tapos, hinarap niya. O ganon din ang masamang espiritu. Minsan, kina-challenge tayo. How do you challenge someone? And how Satan challenge also you? Di ba? Minsan, sasabihin niya na, oy, kung buhay yung Diyos nyo, pakita nyo na meron kayong proof na buhay ang Diyos. Natutulungan kayo. Sasagutin yung dalangin ninyo. Ganon yan minsan eh. So, minsan, paintulot yan ng ating Panginoong Diyos for us. Minsan, pag may challenge, nagsisikap ang tao. Minsan, pag may challenge, nagpapakita ang tao ng pagsisikap. Kaya minsan, the enemy is challenging us for us to awake, for us to be alert. Basahin natin. Psalms 42, 10 hanggang 11. Praise the Lord. As with the sword in my bones, mine enemies reproach me, while they say daily unto me, where is thy God? Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise Him, who is the health of my countenance and my God. Yes, imagine ang challenge. Daily pa. Araw-araw. As with a sword in my bones, napakasakit. Mine enemies reproach me. Imagine,
sa status mo na nandiyan ka sa tribulation, nandiyan ka sa necessities, nandiyan ka sa uncomfortable situation, lalapit si Satanas. Lalapit yung kaaway. My enemies reproach me. Kukutsain ka talaga. Sabihin sa iyo, while they say daily unto me, where is your God? Saan yung Diyos mo? Why art thou cast down, O my soul? Bakit ikaw, sarili kong kaluluwa, manghihina? Bakit sarili kong kaluluwa, malulugmok? Why art thou disquieted within me? Bakit masyado nang mahina ka sa loob ko? Siya rin nag-encourage sa sarili niya, hope thou in God, for I shall yet praise Him, who is the health of my countenance and my God. So ibig sabihin, pag may challenge sa buhay natin, be of courage, of good courage. Be courageous. Comfort mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Hope in God. Yet praise Him. Yet put your trust in Him. Kaya yung inawit natin kanina, it is so sweet to trust in Jesus. How I prove. Or and or. Yung word na or, over and over again. Paano mo i-prove kung daily ang kaaway na nag-reproach sa atin? Paano mo i-prove daily na hindi ka nayayanig, hindi ka tinag? Do it. Praise the Lord. Gawin mo yan. Alam ng Diyos yan. Kaya tayo, mga anak ng Diyos, lagi nating isipin. We have so many things waiting and hoping, expecting from Him, na mga bagay na kinumit natin, especially for the work of the ministry, especially for the Lord's glory, for the Lord's honor. Ngayon, pag binigay na yan ni Jesus ang blessing, huwag kang makalimot. Hindi kayo pagdating na ng mga blessing sa kamay mo, wala na. Unang mo pa rin yung sarili mo, focus ka pa rin sa sarili mo, hanggang natapos na lang, kung sa proyekto pa, natapos na lang yung proyekto, hindi ka man lang nakapag-fulfill sa iyong commitment dyan sa ating Panginoong Diyos. Wala. So, minsan, ganun ang mangyayari. Sinusubukan din tayo ng Diyos. How accurate that we are promising. Accurate ba tayo na nagpa-promise sa Diyos? Pagdating na sa actual, tingnan mo yung nagpa-pray dito kay Pastor Samuel Gabre. Pastor, ampuyi ko kay nakoy dako kay utang. Basig makulong na ko ani. Kung i-bless gani ko ni Jesus, muhatag jud ko og tithes. Karon giampuan. Pag humag-ampo, nasulbad ang iyahang pinansyal nga kailangan. Sobra pa yung blessing binigay ng Diyos sa kanya. Walang kapagod-pagod. Naging holder siya ng raffle ticket sa first prize. At ang first prize na yan, Lancer na Mitsubishi. Way back, mga taon pa yun na 1980s, early 80s. Yung Dato Complex ang nag-raffle niyan. Siya pala yung holder. Nakita ng misis niya doon, nakasiksik sa bulsa niya habang naglalaba. Honey, paki-check nga nito, nag-draw na oh. You know, hindi mo alam. In connection na pala yun sa prayer ni Pastor Samuel Gabre sa buhay niya. In connection na pala yun sa pangako niya sa Diyos na magbibigay siya ng tithes. Anong nangyari? Pagtingin niya, hindi siya tumingin sa first prize. Kasi wala sa kanya ang first prize. Parang impossible. Nagtingin siya muna dito sa baba. Wala mang number doon na tukma. Hanggang dumating siya sa consolation, dumating siya sa third prize, second prize. Itatapon niya na sana. Pagdating doon sa first prize, first digit, tama. Second, tama. Hala, hanggang sa last, perfect. Nung in-endorse na niya sa management, Sir, tagal na namin hinintay ang holder ng ticket na ito, ikaw lang pala. Ito na yung susi. Bring this home. Full tank na yan, sir. Filled na yan ng
gasoline. Drive ka na lang. Yan yung first prize. Bumalik kay pastor, pastor, answered prayer yung prayer mo. Pero kung ibayad ko yung kotse, sobra yun sa utang ko. May sukli pa ako. Pwede bang i-pray mo na mabinta? See? Sa daming mga kailangan, lahat hindi tumatalikod ang Diyos. Pagbenta ngayon ni Anino, hindi nakita pumunta doon. He failed his promise. Alam mo yung kotse na yan? Ang naging driver niyan, si Brad Frank. Yan yung ginamit niyan, magsimba lagi. Kasi ang nakabili niyan, operator ng taxi. Si Brad Frank Galiro ang driver niyan. Pula na Lancer, 4 doors. Ginawa nilang taxi. Lolita ba yung nakalagay doon sa body? Hindi ko pa makalimutan yan. Pagbenta, hawak na yung pera. Wala na. Hindi na hindi na nag-fulfill. Yan yung mga tao na magaling lang magsalita, mag-promise. Pag actual na, murag na rugby ba ang kwarta sa ilahang kamot? Digid mo lupad. Murag gitalian gani o ka ng kabaluma ng lanot. Wala na. Nya, sinong lugi? Yung pera, maubos yan. O let's say, hindi maubos. Kung mamatay ka, hindi mo yan madala. Naging unfaithful ka pa sa pangako mo sa Diyos. Anong mangyayari sa iyo if you're unfaithful? Alangan sabihan ka ng Diyos, well done. Hindi mo naman ginawa good ang promise mo sa Panginoon Diyos. Kaya nga yung sinabi dito sa banal na salita ng Diyos na, what shall I give or render unto the Lord for all the benefits? Ang daming benefits na ginawad ng Diyos, na-render ng Diyos sa buhay natin. Forgiveness, chance na magbago, chance na maligtas, hihingi tayo sa Kanya, ibibigay. Ang dami nating benefits. I will take the cup of salvation. Yan ang una. Unahin ko yung kaligtasan ko, hindi ako magpabaya. So I must be faithful. Tama. Then I will call upon the name of the Lord. Siya lang yung pangalan ko ang tatawagin ko. I will not have any other gods but Him. Then third, I will fulfill my vows unto God. Praise the Lord. Ano man yung napangako mo sa Panginoong Diyos, i-fulfill mo yan. Ano yung pangako mo sa prayer mo na hindi nakaalam ang lahat, ikaw lang nagsabi, Lord, pag pinagpala mo ako sa business ko, pinagpala mo ako sa trabaho ko, I will give all my tithes unto you. Sino dito na pinagpala ng Diyos? Lahat ng blessings niya, kinuna niya talaga ng tithes. Lahat. Hindi yung pakita mo lang na meron kang binibigay, pero hindi yan based on your blessing. Lahat talaga. Si Abraham, saan niya binigay yan? Kay Melchizedek. Basahin mo yung word, pangalan ng Melchizedek. Hindi matrace dito sa Bible kung sinong papa, sinong mama niya. Pagdating sa New Testament, Jesus Christ priest after Melchizedek. Kaya maraming nagduda, yung Melchizedek na yan, si Jesus Christ yan. Praise the Lord. Si Jesus Christ yan. Yan yung buhay na Diyos na doon tayo mag-tithes. Doon tayo mag-render ng honor and glory sa Kanya. Then, ano pa? Pag manalig ka sa Diyos, at all times, hindi ka tatanggihan ng Diyos. Praise the Lord. Hindi ka tatanggihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya, kahit anong discouragement ng kaaway, huwag ka talagang mamove. Basa, Psalms 62 verse 8. Praise the Lord. Trust in Him at all times, ye people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Yes. Trust in Him at all times. Bakit at all times? Hindi ba yan lahat mga anak ng Diyos na sa karangyaan? Hindi ba yan lahat ng mga anak ng Diyos nandyan sa kaharuhay? Meron ding mga dark moments sa buhay ng mga children of God. Sometimes you will be put into prison.
Sometimes you will be persecuted. Sometimes you will be charged falsely. Sometimes ikukulong ka. Tingnan mo si Joseph. Tingnan mo si Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. Di ba? They were righteous. They were faithful 100% to their God whom they believe, whom they obey. Pero they suffer dark moments sa buhay nila. Kaya ang utos ng Diyos sa buhay natin, trust in the Lord at all times. Praise the Lord. Basahin natin Isaiah 50 verse 10. Praise the Lord. Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness and hath no light? Let him trust in the name of the Lord and stay upon his God. Yan. Ito yung dark moment ng mga children na faithful. Who is among you that feareth the Lord? Hindi yan basta-basta. Pag bitakot ka sa Panginoon, acceptable yan sa Diyos. That obeyeth the voice of his servant. Sumusunod ka sa tinig ng mga alagad ng Diyos. You love the servant of God. Because you love the servant of God, you take heed whatsoever he preaches, whatsoever he give exhortation. So, you are obeying the voice of his servant. Pero, ito ang kanyang status, that walketh in darkness. This is not iniquity. Darkness, it is just not representing sin, iniquity. Darkness sometimes represents uncomfortable situation. Darkness sometimes represents sickness, persecution, kahit obedient ka. And hath no light. Walang liwanag. Ibig sabihin walang liwanag, wala kang mapupuntahan na makatulong sa iyo. Anong sabi? Dahil obedient ka, let him trust in the name of the Lord and stay upon his God. Huwag kang makalimot, manalig sa Diyos. Manatili ka sa Diyos mo. You will never helpless. Tutulungan ka ng Diyos 100%. Liliwanagin ng Diyos yung darkness mo. Kahit walang light, magkakaroon ng liwanag. Katulad yung testimony ng Islam na na-convert kay Jesus Christ. In the moment of their darkness, sa buhay nila na kinidnap yung anak nila, walang nagawa yung pera, walang nagawa yung connection nila, walang nagawa ang authority, walang nagawa ang government, walang nagawa, wala, useless. Nung lumapit sila kay Lord Jesus Christ, yung darkness biglang lumiwanag. Kaya, sinabi dito, trust in the name of the Lord. Sinong pangalan ang kanilang minention? Jesus Christ. Manalig ka sa Kanya. He is the one will help you, will save you. Stay upon your God. Huwag ka nang malis dyan sa buhay na Diyos. Bakit? Every day, iba-iba ang challenges. Every day, iba-iba ang tukso. Every day. So you need to abide in Him all the day of your life. All the days of your life. Amen? Praise the Lord. So, paano natin makonsider yan? Basa. Psalm 16:8. Praise the Lord. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. Yan. I have set the Lord always before me. Ipauna mo ang Panginoong Diyos. Huwag mo siya ilagay sa hulihan. Ay, ano ibig sabihin ipauna? Siya yung masunod. Alam mo nung after sa child dedication kahapon, after child dedication, ang venue ng kainan doon sa Kawayan. Malayo yan dito. Dating ka pa ng, ano yung barangay dyan? L ang simula. Ha? Lacson. Yan yung mayroong, ano dyan, mayroong checkpoint. Pa kanan ka, sabi nga ni Pastor Dan, ni Brad Danny Beroya, Pastor Chit, dyan na lang ako maglipat sa sasakyan mo. Kasi, ang layo pala ito.
Tapos nagsakay ako ng motor, siyempre operated siya. Medyo na-feel niya yung bumpy. Sige, lipat ka na dito. Paakyat yun eh. So doon ang kainan. Doon ang venue. Praise the Lord. Doon. So, dumating late yung mga kapatid ni Bradley to, pa daw, isang pick up sila, punong-puno. Lahat ng mga kapatid niya sa Davao City, nandyan lahat. So, nag-convoy na. Kaso, nauna yung mag-guide, hindi nila hinintay. Kasi huminto yung guide eh. Nagpatuloy sila na walang guide. Kami, hintay ng guide, dapat naghintay sila sa guide. Pinauna nila. Hindi man. Pagdating namin doon, wala yung nauna. Nakarating na sila doon sa Malabog. Alam mo yung Malabog? Pakanan ba? Pababa. Yung diretsuhin mo yan, darating ka na ng panabo niyan. Kaya kinuntak ngayon. Mahirap pag hindi mo pinauna ang Panginoon nang mag-guide sa atin. Mawala ka talaga. Kaya gusto ng ating Panginoon Diyos, set the Lord before you. Paunahin mo, I have set the Lord always, not sometimes. Don't make any chance na ilagay mo siya sa likod. Mangunguna ka dahil believe ka na sa sarili mo. No, do not trust to your own. I have set the Lord always before me because He is at my right hand. I shall not be moved. Na gusto mo hindi ka ma-move from the attack of Satan, from the disobedience of your own flesh. Pauna mo si Jesus. Sundin mo siya. Lagi mo i-deny yung sarili mo. Sundin mo lang siya ng buong puso. Hindi ka talaga makikilos. Hindi ka mawala sa kaligtasan. Hindi ka mawala sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Basa, Psalm 62 verse 2. Praise the Lord. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. Yes, pag pinauna mo ang Panginoon Diyos, siya yung bato mo ng iyong kaligtasan. Alam mo ba ang Japan ngayon, gumawa ng tall building, high-rise building. Kasi ang Japan kasi, they are vulnerable of big earthquakes. Kaya yung word na tsunami na create yan sa Japan. Kasi sa sobrang daming lindol sa kanila, yung dagat lumalaki. So, mga buildings nila doon, tingnan mo, nagmayabang minsan ang Japan. Sabi ang Japan na, Japan, we have the high-rise building here. This is designed to resist even until intensity 9 earthquake. Tinamaan lang sila ng 7.2 something. Halos naubos yung building nila sa Kobe, Japan. Ngayon, bagong technology yung ginawa nila. Gagawa sila ng mataas na building. Ano ang gamitin nila? Hindi na concrete. Hindi na concrete. Hindi na bato. Hanggang dulo. Kasi ang bato, pag mataas masyado, pag ugain mo yan, mag-crack yan. Yung steel naman, matumba. Alam mo anong ginawa nila ng Japan ngayon? Kahoy. Hindi mayanig. Lahat kahoy. Kahoy lahat. Pero yung kahoy na yan, hindi pwede na hindi nakatungtong sa bato. Praise the Lord. Bato pa rin ang tinutungtungan. So ibig sabihin yan, pag nakatungtong ka sa bato, even how high you are soaring, hindi ka mawala. Hindi ka mayanig. Kaya, He only is my rock and my salvation. He is my defense. Tingnan mo, He can defend you from any earthquakes. I shall not be greatly moved. Hindi ako makikilos. Kaya, stay in your God. 100%. Last verse, 1 Peter 1:5. Praise the Lord. Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Yan. Pag hindi ka nakilos, pag hindi ka na-move,
Yan ang required ng Diyos sa naghihintay sa Kanya. You will be kept by the power of God through faith. Iingatan ka, ipipreserve ka ng Diyos by faith. Unto salvation na naghihintay sa iyo. Ready to be revealed. That is already prepared to be given, to be revealed to anyone na preserve sa Panginoon Diyos in the last time. We can never say so when will be this last time. This anytime will happen. So do not forget, cast your burden upon the Lord. He shall sustain thee, no cutting off, walang putol. He shall never suffer the righteous to be moved. Remember what you have made a vow. Remember what are His statutes and His commandments. Don't be moved in keeping it, in doing it. Don't be moved in following Jesus Christ. Put Him ahead of you. Siya yung mag-guide sa bawat isa sa atin. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. And let us all pray. Magsidalangin po tayo. Hallelujah.